ng Somsri and supporters ng A Million Gaming, magsisimula ngayon tayo dito sa ating laban sa port. Maagang atake kagad dito ang Somsri as they are now setting up really early, no? Kahit malayo na yung mga iba pa nilang membro. QRL, nagtatawag na kagad ng nades pati ng smoke dito. My God, Somsri? Medyo may miscom ata kasi yung iba nandito pa sa mid, nandito pa sa CA at yung iba nasa mid pa. Pero ang aga kagad magbato ng smoke ni QRL. Pero kaya nga ba nilang kumuha ng iba pang pwesto dito? There goes another smoke blocking down the entrance mismo mula connector din. Tumatakbo ang oras. May A Million Gaming na miyembro dito. It's going to be Iren that's going to defend this. Pero dalawa naman sila. They could set up easily the crossfire. Pero maganda yung harang ngayon na tinatayo ng A Million Gaming. Napakadaming kailangan tignan at asikasuhin kasi nakikita mo naman dito sa may 2F, etong si OP. Kailangan niya ng magandang casualty na pwedeng makuha para sa side ng A Million Gaming. Pero still, Somsri, aatake lang sila ng dahan-dahan. Tahimik lang sila kumbaga, pero makikita mo dito sila para sa side ng RS. Ayun na nga, nakita na nga natin. Double X na naman nag-iingay, pero si Iren ay matutumba. Pero double low HP para dito sa side ng SR. Hindi rin madadayo ng spam dito ni OB. Si OB na naman ang nagsaspam at nagpapaulan ng mga bala na hindi maiwasan ng A Million Gaming. What a round by SR. And for sure, kailangan na nilang ingatan ang sarili nila pag nakita nila si OB. Pero maagang setup na naman dito from A Million Gaming para makarotate sila dito sa B. Pero this is a good default, no? Good default actually, no, from Somsri. One trying to lurk dito sa B house, pero LA na ngayon ang atake nila. Hindi pa rin nakakuha ng kill dito si Kryze. And finally makukuha si Double X. There goes the double kill for Kryze. At masyado atang ambisyoso ngayon ng SR na basta-basta nilang makukuha ang LA. Habang may nasa Godbox, habang hawak niya pa yung AWM, pipigilan sila ni Kryze. Kailangan pigilan yung mga gantong sitwasyon kasi Somsri ngayon, napigilan talaga sila ng A Million Gaming kasi isipin mo yon, etong si Double X na shutdown mo agad, and the specialty ng Somsri ngayon na si YF, siya yung nakakuha ng mga first engagement kanina dun sa mga few rounds natin dun sa ating map number 1. Pero etong si Kryze din, on the side of A Million Gaming, may ibubuga rin talaga itong player na to. Pero si OB na lang up against the 3 members ng A Million Gaming. Okay. Very nice setup here by A Million Gaming dito sa LA na ultimong Somsri. Medyo na-overwhelm nga sila sa mga pangyayari kanina. Gawa ng depensa talaga ni Kryze. And there goes Iren for the final kill. At ngayon, tabla na tayo, Aaron. And for sure, Somsri, natuto na nga sila. 5 sila, 5 stack sila dito sa B. Mamadaliin na nga lang agad nila kasi yung timing hindi maganda. At isa-isa nga yung pasok nila. But there goes a 2v2. Double X, duguan, pero makapagtanim sila ng C4 dito. Kaso na cancel, kinancel Double X. Hindi niya pa natanim. Puging gets the popcorn. SR, nagmadali sila, pre. Hindi sila sabay-sabay nag-pick. Ginawa nilang clinic yung B-house. Naku po, isang fumble na naman ba sa Somsri? Nako, Aaron, A Million Gaming, mukhang mapupunta sa kanila yung round. Basta yun ang ginagawa ng Somsri. Medyo nagiging alanganan rin kasi yung hesitation nila. And again, the commitment is there. Pero syempre, kailangan mo pa rin talagang i-anticipate kung nasan nga ba yung mga players ng A Million Gaming, Kryze, and Puging. Napakahirap to kasi naka-lockdown ngayon yung position para dito kay YF. No choice siya. Kumbaga, i-plant mo na lang yung C4, i-adjust mo na lang yung magiging execution mo. Pero itong si Puging, mukhang siya agad ang makukuha on the side of YF. 1v1 ngayon, Salvatore. Titignan natin kung sino ang mananalo. 1 versus 1. Sniper versus Sniper! Head glitch by YF. Hindi tatalab kay Kryze. Tumatakbo ang oras and Kryze switches to Colt para mapadali ang kanyang buhay. And there goes Kryze with the defuse. A Million Gaming with 2 consecutive pushes Somsri to an absolute limit, pre.
Mukhang nanlalamig ngayon ng Somsri sa mga inaatake nilang pwesto ngayon. Pero now, they will be playing default. Default lang, pero siya still, napakadaming opportunity. Pakatulad naman dito si Irene. Iba na naman, mainit talaga ang side ng Million Gaming ngayon, Salvatore. Simula kaninang round na yon. Ngayon, si Irene, 4K ang naisecure niya and QRL para magtatago na lang siya dito sa may corner. Nice nade. Pero, anong magagawa ng nade na yun, pre? Para mapalapit si QRL. Doon din naman si Puging. Matatimingan nga ba nila kaagad dito? QRL gets Eyesore. Pero pre, hindi niya pa alam na may mga parating pa rin dito sa house. Ayan na nga yung push ni QRL. Pakita niya na nga si Iri pati si Zerk. We'll never know. Oh my God, Christ. He's gonna get it. Hindi pa natatimingan. Onti pa. Onting paling kaliwa pa, pre. Makikita mo na kung nasaan si QRL. Nakatakas pa, and there goes Puging. Tama lang yung kinubra niyang pwesto talaga, pre, sa bridge. Tama lang. At niya pinalampas si QRL. And Million Gaming with a good 3 rounds, actually. Oh, and looking at this one, parang Million Gaming with a good start and Somsri na alam naman natin na yes, they have the upper hand nung round number 1. Pero once na malaman at ma-shutdown agad yung mga key players ngayon ng Somsri, parang baliwala agad yung kanilang napagpaguran kanina na kung saan ang Million Gaming, they have this initiate fight. Alam agad nila kung paano i-punish, paano kontrolin. At katulad naman dito, etong si Puging, inoobserbahan lang niya dahan-dahan pero makakakuha siya ng isang bonus kill. Ang gaming, bigla na lang silang umatras. Panandalian lang naman to. Pero kailangan ng Million Gaming na mag-step back na muna. Kasi nga, hindi dapat sila mag-overextend dito. And pinapakita ni Christ na magbubunga yung ganong playstyle as he gets the double kill on just the Colt alone. Lot of whips here for Somsri. And now Iren is gonna get tagged. One more hit onto YF as Eyesore will now be lurking from the backside. And Million Gaming, round after round, napupunta talaga sa kanila lahat pumapabor sa global risk gameplay ng Million Gaming. Isipin mo kasi Somsri, hindi sila ganun ka-coordinate ngayon kung paano nila i-resolve yung kanilang consecutive round loss. And right now, at this point, para sa side ng Somsri, ang best option nila dito is magsama-sama tayo, go for trade, kuha agad ng information, swing, check the corners, and now, look at this position para kay Puging. Maling daan lang dito ng mga players sa Somsri, pwede talaga silang mapugo at makuha ng mga players ng Million Gaming. Pero yung mid side, may choke point dito ang side ng Million Gaming kasi mapapansin mo, walang masyadong nagbabantay. Tamang hold lang ng angle ang ginagawa nila. It's 5 versus 5. Palagi na lang pinapakita ng Million Gaming yung kanilang tika sa pagdepensa talaga. Their reads para hindi makalason dito si OB. Ayun na nga yung timing ni Puging dito. Tama lang yung tinitignan niyang angulo. But there goes a trade sa 2-4-1 so far. E tatablahin din to kagad ni QRL. In this 3v3 scenario, Aaron, meron pa ding Godbox coverage ang Million Gaming. So Somsri, kailangan nilang basahin kagad kung saan dapat sila aatake. Pero so far, hindi man lang sila makalampas man lang dito sa CA knowing the threat of Christ dito sa Godbox. Kaya under 57, Somsri, wala pa ata silang konkretong plano paano sila lalabas. Kumbaga, ayaw pa nilang magkaroon ng ng commitment dito. Kasi pag nag-commit sila, yes, pwede kang masaktan, pwede kang matalo, pero syempre, risky play pa rin talaga ito para sa dalawang kuponan. Pero on the side of Million Gaming, kahit matalo sila, mas nagle-lead pa rin yung kanilang score ngayon. Pero Somsri, there is still a bonus para sa kanila na pag nakuha nila yung round na ito, pwedeng mapunta sa kanila yung momentum. Pero QRL, mapapansin mo, etong si Zerk, etong si Christ, mapapansin natin na mukhang delikado at mukhang masasandwich na lang agad ng 3 members on the side of Somsri. Pero may oras pa nga ba ang Somsri para ma-push out kagad to? Ando na nga si QRL sa bandang top side at may oras pa nga sila na push out na nga ng Somsri dito. Lahat ng mga miyembro na kumukover dito sa Million Gaming and YF will be picking off Iren
At isang magandang pitas pa para sa Somsri para pigilan na nga ang clutch dito ni Aizor. Sabay kila niya na nga si YF. The high-low setup is just too good for Somsri. Ultimong connector, pati site mismo pre. Kaya nilang bigyan ng high-low setup. Somsri bounces back pero mataas pa rin ang lamang ng Amelion. That's a bonus round para sa side ng Somsri. Kasi yes, na-point out ko nga, Amelion Gaming lamang pa rin naman talaga sila ng dalawa. Pero once the momentum shifted para dito sa side ng Somsri, ayun yung pinaka-bonus sa lahat. Katulad din naman dito, Ubi ngayon on fire with a 2K. Two kills already. Men, Somsri. Pakararally sila dito, pre, no? Kasi ito na yung pagkakataon nila para maging 5-4 yung half or Amelion Gaming. They might just push this na sila ngayon yung mag 5-4. That would be really good for Amelion Gaming. Kasi nga, yung aggression nila dito from Global Risk could highly benefit them pag lumipat sila sa BL. And they would use all of that attitude para pigilan yung mga likes ni YF pati ni Double X na kanina pa talagang gustong gumawa ng play. Pero maganda yung pagpipigil nila dito from Puging and Kreis. Group up dito and Puging got lacking Fred. Ba't ka tumatayo sa God box? Sabi ni YF, open target ka talaga. Nalason dito si Aizor and QRR gets the flick for the headshot and the final kill dito sa round na to. Somsri, inuunti-unti na nga nila, Ron. Nabati ko ata yung sinabi ko kanina na parang pag nanalo nga sila sa round na yun, pwedeng maging bonus sa kanila na ma-shift yung momentum. Pero again, Amelion Gaming, dahan-dahan muli nila ang gagamitin yung kanilang advantage. 4-3 score. Pero mapapansin mo, dahan-dahan silang kukuha. Paano nga ba nila tatabihan? Kasi di mo naman Salvatore, andun sila sa may gilid, hold lang nila. Medyo nagba-back off ngayon yung mga players ng Amelion. Tsaka wala silang ngayon ginagawang pag-overextend dito sa ating mapa. Mukhang LA na naman ang atake. Parang yun na nga, Aaron. Inaantay lang nila yung timing dito. Baka sakaling mainip si Kreis o si Aizor. Si Kreis nga nakabantay dito. Walang high-low setup. Pero pwedeng makatch ng SR yung connector or yung B-push dito. Ang daming options ng SR. Pero mas nananaig talaga sa kanilang puso't isipan pre na i-rush na lang natin to. LA nagpapawala na nga. Full blinded si Kreis. Kailangan mag-reposition. Will now be challenging QRL. And OB, there goes the spam by Kreis. At pistulang SR pa nga ang dihado sa mga pangyayaring yun. Kahit sobrang tagal ng rotation ng Amelion Gaming, kahit hindi kagad nakapag-re-challenge si Kreis. Naku po, Amelion Gaming, para sa kanila, pumapaldo na nga ang kanilang sitwasyon. Pero para naman sa Somsri, hindi yun yung ninanais talaga nila pre. Gandang headglitch para kay Kreis. And there goes Puging with the wall. Bang! Somsri nandoon na. Hindi lang tumatama sa katawan yung mga bala. Tama ka dyan. Napakaganda rin talaga nung ginawa dito ng Amelion Gaming. Capitalizing, yes. Kahit pa paano nabulag talaga dun si Kreis. 4 yung flash na tumama sa kanya at wala ka talagang kahit anong makikita. Pero YF now, para sa side ng Somsri, ito na nga ba yung pahiwatig ng Somsri na okay, medyo nagkaroon nga kami ng pagkakamali dun sa past round na yun. Pero ngayon, pwede kaming makabalik at pwede namin ma-regain ulit yung lakas namin na ipinakita from the 2 consecutive round na nakapanalo nila. Pero Amelion Gaming still, last round to para sa dalawang teams natin. Sino kaya makakuha? 2 down, Amelion Gaming. And parang nahanap na nga ng Somsri yung back doon sa depensa ng Amelion Gaming. At talagang trinabaho nila to para masira kagad. Lipat na tayo ng pwesto for both Somsri and Amelion Gaming. Oras na ng Somsri para sila naman ngayon na magtayo ng fortress dito. Meanwhile, Amelion Gaming gagawin nga nila lahat para patumbahin to.
Ayun, ang aggression, saan manggagaling mukhang sa something nga nadedepensa. Isang LA push ang magaganap pero si QRL push din siya para sa sarili niyang kabutihan. There goes one more kill for the side of Soms 3 as Double X finds Puging. Pero isang retreat muna mula sa Soms 3. Pero ganda ng pwesto ni Double X dito, men. Kung sakaling ang atake ngayon ng Amelion is mag-LA sila. Ako po Isa to sa magiging problema at solusyon nila. Pero tulad na naman noon, YF, ano ang nangyari para kay Iren dahil, alam niya. Oh, naku pre. Yaba and Isor. Delikado na. 5 versus 2. And Double X. Nandoon pa rin pre, stay strong pa rin siya. There goes the smoke pero hindi sapat yan para magkaroon sila ng kaalaman dito. Kailangan nila i-pick yung likod nila pre. Hindi pa nga nila alam. There goes Double X. Hindi nakita ni Yaba ang kanyang likod kasi diretso lang naman ang kanyang mata. Pre, wala rin magte-trade sa kanya kasi napakalayo ni Yaba. Somsri ties it off. Ayun yung pinakamaganda sa lahat na ginawa na ngayon ng Somsri. Capitalizing all the knowledge, alam nila kung saan pwedeng tumambay, saan pwedeng tumago. Pero no, so far, para naman sa side ng Amelion, may ibubuga pa rin sila. Ang kailangan na lang nilang alamin yung adjustment. Ano yung mga default play na pwedeng gawin ngayon sa pagdidepensa ng Somsri. And once na ma-shutdown nila lahat ng mga strategy or pwede nilang mabasa yung pwedeng maging kilos dito ng Somsri, still option para yan sa side ng Amelion Gaming to gain back yung kanilang naging lead kanina. Pero on the side of Somsri naman, once na marami silang baon na strategy, ang hirap nito para sa side ng Amelion Gaming na basahin ng basta-basta. 5v5 still pa rin ang kalagayan ngayon as Amelion Gaming. Ganda ng atakan nila dito kung kailangan lang nilang bumato ng Udils kasi hindi pa nga nila sinisimulan kagad. I-spam na nga kagad ni Christ yung kanyang M4 dito para mapatumba si RS. Pero labang ang SR dito pagdating sa palitan na nga ng pangalan Puging. Madadali nga dito ng mga tags. Pero sa 4v3 na nangyayari ngayon, Aaron, kailangan solusyonan ng Amelion Gaming paano tatablahin to at nahanap na nga nila yung mga wall bang pre. Double headshots for Yaba and Isor. Forces them to entry. Pero ang tanong, alam nga ba nila si QRL? Meron nga ba silang ideya kahit onti man lang? High-low setup! Pero nakakagulat naman yon for Amelion Gaming. At ang kapalit ngayon ay si Yaba. Pero may sagot pa rin ang Amelion Gaming sa kanilang depensa dito sa site. Walang retake na magaganap. Somsri caught lacking doon sa warehouse. And Amelion finds the opening. Kumbaga, dun sa laban na yun or dun sa round na yun, more on gunfights lang talaga yung mas nag-outstand para dito sa side ng Amelion Gaming. Yung Destarte on the side of Ixor is on point talaga na nakuha siya ng 2K, clearing out the members na bumabantay dun sa may B-site. Pero ngayon kasi makikita mo na itong si Christ, napakabilis agad nung pagro-rotate. Pero andun si Double X with a good trade. 4v4 ngayon, Salvatore. Pero paano nga ba mapipigilan ito ng mga players ng Somsri? QRL. Pero depende pa rin talaga to kung paano magre-react ang Amelion Gaming dito eh. Kailangan mapasakan nila yung lamang, kailangan mawala dito si YF para mapadali sa Somsri. Or para mapahirapan sila lalo, depende na kung ano yung magiging kakalabasan. Pero 3v2 na nga Amelion Gaming. Kaya nga ba nilang pahirapan dito ang Somsri? And si Obi naman ang nawala. 1 minute and 14, tumatakbo ang oras. Puging and Isor, kailangan na nga nila mag-rotate. Puging and Isor, naglalurk lang dito sa may bandang mid. Hindi nalaala na sa bridge si YF na nakabantay sa mga magte-trespass sa aming teritoryo. Somsri ties it. Strong message. Amelion Gaming nandoon na pre. Nakita na nga nila ang open ng mid. Yun lang ang nasa isip nila, open ang mid. Ganito na naman tayo sa gantong scoring lane Sabihin na nating, yes, Amelion Gaming and Somsri may ibibigay rin talaga na laban at may i-offer ang side ng Amelion Gaming
at this point because they have the upper hand kung paano pa lalong ipapolish at aayusin yung kanilang pagpasok sa mga rounds or dun sa mga sides natin rather. Pero syempre, Som3, hindi rin talaga sila basta-basta bumapayag. Eh, katulad yan, oh. OB na Ares pa lang, tatlo agad yun nawala. Ito na nga ba yung rally na hinahanap ng Som3? Kasi mahalaga para sa kanila to makuha yung momentum at yung confidence, men. This is going to be really contested ngayon for Amellion Gaming at mapipin down din sila kagad pag magpo-push through ang Som3 dito sa LA. Kasi nga, knowing na Amellion Gaming is so prone right now para sa mga flanks. Pag naisipan nila OB at Double X na mag-start ng lurk dito sa LA at manggagaling sila dito sa A-Steel. Puntang warehouse naman, magiging duguan ang kakalabasan nila Aizor, pati na rin ni Puging. Isa lang ang natitira, Aizor. Kailangan niya ng tumakbo. Isang milagro para sa kanya makuha yung clutch. 59. Nandun na nga si Double X, si YF na manggagaling dito sa mid. Nicely done here by Som3. Som3 with a good communication na kumuha na lang ng double pick off. Especially all of the trade-off na nakita nga natin para sa kanila. OB and RS, one of the crucial kills na nakita natin sa kanila is the double kill or the 3 kills dun sa ating kill feed kanina. Pero etong si Zerg nakakuha agad ng pick-off on the side of QRL. One of the major players rin na napapansin natin sa Som3 na nagpo-pull off ng kanyang mga play. Pero so far, kung ikaw ang side ng Amellion, you need to win this round para mas mapadikit palalo yung kalamangan at mas may chance na mag-overtime ngayon. Yun na yung hinahanap talaga ng Amellion Gaming. Yung isang pick-off na yun na pipigil sa set play na gagawin ng Som3. 1 minute and 37. Pero still no counter-attack by Som3. Hindi ata nila mahanap yung pulidong counter-strat kasi nga nakakapagsagot pa rin ng mga rounds dito ang Amellion Gaming. Gandang lurk. Pero walang kukubra dito. There goes a flash. Maagang-maaga para sa Som3. And ngayon na-overwhelm na nga sila sa util dump na ginagawa ng Amellion Gaming. Wala nga na nga sa Godbox. Pero nandoon pa din. Magdurating si YF. Kaso, totoo niya yung pwesto niya. Bumaba si YF. At madadali din siya ni Christ. Wow. Naku po, Som3. Nasa kanila na nga yung pwesto. Nadali pa nga talaga OB from flank. Hindi niya makukuha yung hinahanap niyang kills talaga. Som3 gulong-gulo. Amellion Gaming inaabuso ngayon ng kaguluhan to. Ito yung pinaka nagiging problema rin talaga sa Som3. Yung disruptment ng kanilang team lineup, kung paano talaga sila kumilos inside this game is their own fault. Kumbaga, paano talaga sila makabawi, kailangan nilang mag-usap palalo, kailangan nilang isipin kung saan magpoposisyon ng mas tama. Pero on-to-their gunfights, wala tayong masabi sa kanila kasi on point talaga. Knowing you have Double X, QRL, OB, RS, and YF on your team, ibang klase rin talaga yung kill na kaya nilang ibigay. Pero on the side of Amellion Gaming naman, marunong kasi talaga magbasa itong team nila. Pero dun sa may baba, hindi mo talaga makikita yung paa. And Zerk and Yaba, ibang klase ang pagbasa dun sa round na yun. Wala na tayo nakitang rally from both Amellion Gaming and SR, no pre. Yung palitan nila ng suntok dito is tigi-tigisa lang talaga. Itong 30 seconds na to, mahirap to kay RS. Wala siyang ka-window talaga dito para makapwesto pa. And siya na nga lang yung harang dito para mag-next round na nga tayo. And Amellion Gaming finally puts him to rest. Amellion Gaming foundation round para sa kanila to determine are we going to set point or kaya pang i-match to ng Som3. And good action here for Som3 and Amellion Gaming. Pero kung isipin mo na, Aaron, dikit ang laban. Pero sa mga pangyayaring to, mas mahirap sa Som3 mag-recover. Kasi yes, nandito na tayo sa crucial point ng laban natin 7-8 score, pero syempre, Double X pa rin. Still trying to create a space para sa kanilang team. Parehas na similar score ito kanina para sa side ng Amellion Gaming. Pero once the side of Som3, consistent yung magiging play nila, andyan pa rin talaga yung pwede nilang ibigay. Pero Iren, as of now, has the kill on the side of OB. 1-for-1 para sa dalawang teams natin. 4v4
paano ngayon didiskarte palalo ang side ng Somsri. Makukuha sila. QRL get headshot. And iniispam pa nga rin nila tong warehouse na to para mapalayo ngayon ng Amelion Gaming. And nice pick off here by YF. Mapipigilan dito si Puging. Iren may sagot din naman dito. LA ngayon ang atake ng dalawa na lang nakatayo para sa Amelion Gaming. Habang may hininga pa, habang meron pang kayang ibuga, ilalaban nila ang kanilang teritoryo dito. Clutch angle possible para kay Isor. Mapipigilan to ni XX pati ni RS. And Somstri once again pushes it to a tie game, 8-8. Wow. Parang ganito lang talaga yung kanina. Similar pattern ng ating scoreline. And now, Amelion Gaming, para sa akin, napapansin ko dito kung sino yung unang makakuha ng kill, sila yung mananalo sa round na ito. At ngayon, papansin mo naman na napakadami para doon din po, Ganyapa. Napakadami na yan para dito sa side ng Amelion Gaming. No po, Amelion Gaming, they still won kahit na-flank na kagad sila ng Somsri. And there goes Double X. Naku po, mapupunta to sa Amelion Gaming sa lamang pa lang ng tao sa kanila. At tila malabo ngayon sa Somsri ang mag-recover dito. YF duguan. We might just see the inevitable happen for Somsri. Ang kanilang mapa ay kinukuha na ngayon ng Amelion Gaming. 9-8. One more for Amelion para mag-sub-base na tayo. Opo. Mukhang i-extend nga nila ito ng map 3. Ito nga ba yung first ever map natin for this day number 8. And now QRL with a good initiate fight. Agad na mababawasan yung mga players natin from the side of Amelion and Somsri. Pero for now, slow and steady, nagagawin nila yung kanilang mga strategy. Pero ngayon kasi 1 minute and 55 seconds, may pinaplano agad itong side ng Amelion. Nakunin agad natin yung pagko-control dito sa may A site. Once na makuha natin, maline up yung mga flashes, mukhang delikado ito si Double X. Gaming, ipupush na nga nila dito ang LA na wala man lang tao doon sa high, doon sa God Box at tatakbuhan ni Iren dito si Double X, forcing it to a 4v3. Somsri dali-dali ngayon na pag-rotate at meron nang topside control ngayon ng Amelion Gaming. QRL medyo napapagalan, inihantay niya yung kanyang makakampi dito. Meron pang util na kayang iba to ang Somsri. Multiple flashes, mapipigilan yung pagtulak dito nila QRL pati ni OB. RS medyo natatagalan din at ayun na nga si Iren, makukuha si RS. QRL will also get the kill. Kaya pa nga ba ng Somsri ilaban to, dalawang healthy para sa kanila. Pero si Yaba duguan na nga at tatag siya dito ni OB at sama-sama ngayon ang pag-push nila. Yaba get the kill, QRL getting Yaba 1v2. QRL duguan na nga. Amelion Gaming closes the gap, takes it even.